Sa isang tahimik na baryo sa gilid ng Bukirin ay nakatira ang isang matandang babae na kilala ng lahat sa pangalang Manang Bidang. Araw-araw ay maaga siyang nagigising bago pa sumilip ang unang liwanag ng araw sa silangan. Tahimik ang kanyang maliit na kubo na yari sa kahoy at pawid. Sa loob nito ay may maliit na kalan na laging may paga tuwing madaling araw. Dito niya niluluto ang mga bibingka na kanyang itinitinda sa baryo. Ang baryo ay napapalibutan ng mga puno ng mangga at niyog. Sa umaga ay maririnig ang huni ng mga ibon at tila sumasabay sa simoy ng hangin ang amoy ng bagong lutong bibingka. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao sa baryo ang sabik na nagigising sa bawat umaga. Alam nila na kapag kumalat na ang amoy ng bibingka ay gising na si Manang Bidang. Tahimik at mahinhin si Manang Bidang sa paningin ng mga tao. Palagi siyang nakasuot ng kupas na saya at puting tapis sa ulo. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot, ngunit mababakas dito ang isang payapang ngiti. Kapag siya ay naglalakad papunta sa maliit na pwesto sa gilid ng kalsada, ay binabati siya ng mga tao. Magandang umaga, Manang Bidang. Ngumiti lamang siya at bahagyang tumango. Pagdating sa kanyang pwesto ay inilalabas niya ang bilao na puno ng mainit na bibingka. Ang mga ito ay bilog at malambot na may bahid ng asukal sa ibabaw. Minsan ay may itlog na pula at minsan ay may keso na gawa sa gatas ng kalabaw. Unti-unti ay dumarating ang mga bumibili. Mga magsasaka na papunta sa bukid, mga bata na papasok sa paaralan, mga matanda na nais uminom ng mainit na salabat habang kumakain ng bibingka. Si Manang Bidang ay tahimik lamang na nagbebenta. Hindi siya masalita, ngunit mabait siya sa lahat. Kapag may batang walang pera, ay binibigyan niya pa rin ng bibingka. Isang umaga ay may batang lalaki na lumapit sa kanyang pwesto. Payat ito at halatang galing sa hirap. Tumingin ito sa mga bibingka na tila ba gustong-gusto nito ang amoy. Napansin ito ni Manang Bidang. Kinuha niya ang isang bibingka at iniabot sa bata. Ngumiti ang bata, mabilis na tumakbo palayo habang hawak ang pagkain. Maraming tao ang humahanga kay Manang Bidang dahil sa kanyang kabaitan. Sa baryo ay wala ni isang nagsasalita ng masama laban sa kanya. Para sa kanila ay isa lamang siyang matandang babae na nagsusumikap upang mabuhay. Ngunit may isang bagay na napapansin ng ilan sa baryo. Kapag sumapit na ang hapon ay tila nagiging tahimik si Manang Bidang. Maaga siyang nagliligpit ng kanyang paninda. Kapag lumulubog na ang araw ay wala na siya sa pwesto. May mga nagsasabing baka pagod lamang siya. Ang iba naman ay nagsasabing baka may iniingatan siyang lihim. Ngunit walang nakakaalam ng tunay na dahilan. Sa likod ng kanyang kubo ay may makapal na kumpol ng mga puno ng kawayan. Doon ay madilim kahit araw pa. Ang lupa ay tila laging basa at malamig. Isang gabi ay may batang naglakad sa likod ng kubo. Hinahanap niya ang kanyang nawawalang aso. Tahimik ang paligid at tanging kuliglig lamang ang maririnig. Habang papalapit siya sa kumpol ng kawayan ay may narinig siyang kakaibang tunog. Mahina at tila may gumagalaw sa dilim. Napahinto ang bata. Nakaramdam siya ng kakaibang lamig sa kanyang batok. Maya-maya ay may lumitaw na anino sa pagitan ng mga kawayan. Ang anino ay tila hindi tao. Ito ay payat at mahaba ang mga kamay. Ang ulo ay bahagyang nakatagilid na parang may hinahanap sa lupa. Napatakbo ang bata pabalik sa baryo. Hindi niya na hinanap ang aso. Kinabukasan ay ikinuwento niya sa mga matatanda ang kanyang nakita. Ngunit tumawa lamang ang karamihan. Sabi nila ay baka guni-guni lamang iyon ng bata. Ngunit may isang matandang lalaki sa baryo na hindi natawa. Si Mang Tario ay matagal nang naninirahan sa baryo. Marami na siyang karanasan at marami na siyang nakitang kakaiba sa mundo. Tahimik lamang siyang nakinig sa kwento ng bata. Pagkatapos ay tumingin siya sa direksyon ng kubo ni Manang Bidang. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Dahil sa loob ng maraming taon ay may isang lumang kwento na kanyang naaalala. Isang kwento tungkol sa isang nilalang na namumuhay na parang tao sa umaga. Ngunit nagiging halimaw kapag sumapit ang gabi. Isang nilalang na nagtatago sa anyo ng isang matandang babae. Isang aswang. Tahimik na naglakad si Mang Tario sa gilid ng baryo habang papalubog ang araw. Sa malayo ay nakita niya si Manang Bidang na naglalakad pabalik sa kanyang kubo. Mabagal ang kanyang hakbang at nakayuko ang ulo. Ngunit habang pinagmamasdan siya ni Mang Tario, ay napansin niya ang isang kakaiba. Ang anino ni Manang Bidang sa lupa ay tila hindi tugma sa kanyang katawan.
Ang anino ay tila mas mahaba at mas baluktot. At sa loob ng ilang sandali ay tila may lumabas na pakpak sa anyo ng anino. Biglang umihip ang malamig na hangin sa paligid. Napakapit si Mang Dario sa kanyang tungkod. Sa kanyang puso ay unti-unting nabuo ang isang nakakatakot na hinala. Ang matandang nagtitinda ng bibingka na minamahal ng buong baryo. Maaaring may itinatagong lihim na hindi pa kailanman nalalaman ng mga tao. Isang lihim na lumalabas lamang kapag ang gabi ay tuluyang bumabalot sa baryo. Sa loob ng kubo ni Manang Bidang ay unti-unting namatay ang ilaw ng lampara. At sa dilim ng gabi ay may isang aninong gumalaw sa loob. Ang anino ay dahan-dahang tumayo. Mas matangkad kaysa sa anyo ng matandang babae. At sa sandaling iyon ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa paligid ang mahinang kaluskos ng mga dahon sa likod ng kubo. Parang may nilalang na naghahanda sa pagsisimula ng gabi. Sumikat ang araw sa ibabaw ng baryo. Unti-unting nagliwanag ang langit. Nagising ang mga ibon sa mga puno ng mangga at niyog. Ang hangin ay malamig at sariwa mula sa bukirin. Tahimik pa ang karamihan sa mga bahay, ngunit may isang kubo na may usok na lumalabas sa bubong. Ito ang kubo ni Manang Bidang. Sa loob ng kubo ay muli siyang nagising bago pa tuluyang sumikat ang araw. Tahimik siyang gumalaw sa loob ng maliit na bahay. Nagsindi siya ng apoy sa kalan. Inihanda niya ang bigas na giniling. Inihalo niya ang gata at asukal. Isa-isa niyang inilagay ang mga ito sa dahon ng saging na nasa ibabaw ng mainit na baga. Unti-unting kumalat ang amoy ng bibingka sa hangin. Tulad ng nakasanayan ay naglakad si Manang Bidang papunta sa gilid ng kalsada dala ang kanyang bilao. Umupo siya sa kanyang maliit na bangko. Inayos niya ang mga bibingka sa bilao. Ang singaw ng init ay dahan-dahang umangat sa malamig na hangin ng umaga. Maya-maya ay nagsimulang dumating ang mga tao. Lumapit ang mga magsasaka na papunta sa bukid. Bumili sila ng bibingka bago magtrabaho. Sumunod ang mga bata na may dalang maliit na barya. Tumawa sila habang naghihintay ng kanilang pagkain. Tahimik lamang si Manang Bidang, ngumiti siya sa bawat bumibili. Walang makapagsasabi na may kakaiba sa kanya. Ngunit sa kabilang bahagi ng baryo ay may isang tao na hindi mapalagay. Si Mang Dario. Maaga siyang nagising, ngunit hindi siya pumunta sa bukid. Nakaupo lamang siya sa harap ng kanyang bahay habang hawak ang kanyang tungkod. Tahimik siyang nakatingin sa direksyon ng pwesto ni Manang Bidang. Hindi mawala sa kanyang isip ang nakita niya kagabi. Ang anino na hindi tugma sa katawan ng matandang babae. Sa kanyang mahabang buhay ay nakarinig na siya ng maraming kwento tungkol sa mga nilalang ng dilim. May mga nilalang na kayang magtago sa anyo ng tao. May mga nilalang na namumuhay kasama ng mga tao nang hindi nila nalalaman. Unti-unti siyang tumayo. Mabagal siyang naglakad papunta sa pwesto ni Manang Bidang. Pagdating niya roon ay nakita niya ang matandang babae na nagbebenta ng bibingka tulad ng dati. Payapa ang kanyang mukha. Maayos ang kanyang galaw. Walang bakas ng kakaiba. Lumapit si Mang Dario. Tumingin si Manang Bidang sa kanya at bahagyang ngumiti. Kumuha si Mang Dario ng isang bibingka. Iniabot niya ang bayad. Tahimik lamang silang dalawa. Ngunit habang kumakain si Mang Dario ay maingat niyang pinagmasdan ang matandang babae. Napansin niya ang mga kamay nito. Maputi at malamig ang itsura. Tila hindi ito sanay sa init ng apoy kahit araw-araw siyang nagluluto. Napansin din niya ang mga mata nito. Ang mga mata ni Manang Bidang ay tila may kakaibang lalim. Parang may lihim na nakatago sa likod ng kanyang tingin. Pagkatapos kumain ay tumango si Mang Dario at naglakad palayo. Ngunit hindi siya umuwi. Naglakad siya papunta sa likod ng kubo ni Manang Bidang. Tahimik ang lugar na iyon kahit umaga. Makapal ang kumpol ng kawayan. Ang lupa ay basa at malamig. Dahan-dahan siyang pumasok sa pagitan ng mga kawayan. Habang naglalakad siya ay may napansin siyang kakaiba sa lupa. May mga bakas ng paa. Ngunit ang mga bakas na ito ay hindi pangkaraniwan. Mahahaba ang pagitan ng bawat hakbang. Para bang ang nilalang na gumawa nito ay napakalaki o napakahaba ng mga paa. Huminto si Mang Dario. Tinapik niya ang lupa gamit ang kanyang tungkod. Tahimik ang paligid. Ngunit maya-maya ay may narinig siyang mahinang kaluskos sa itaas ng mga kawayan. Dahan-dahan siyang tumingala. Ang mga dahon ay bahagyang gumagalaw kahit walang hangin. Parang may bagay na gumapang sa ibabaw ng mga sanga. Naramdaman ni Mang Dario ang malamig na pawis sa kanyang batok.
Hindi na siya nagtagal sa lugar. Mabilis siyang lumabas sa kumpol ng kawayan at naglakad pabalik sa baryo. Sa kanyang isip ay lalo pang tumibay ang kanyang hinala. May lihim na nangyayari sa likod ng kubo ni Manang Bidang. Habang lumilipas ang oras ay unti-unting sumapit ang hapon. Tulad ng dati ay nagligpit si Manang Bidang ng kanyang paninda bago lumubog ang araw. Tahimik siyang naglakad pabalik sa kanyang kubo. Mula sa malayo ay nakatingin si Mang Taryo. Hindi niya inalis ang kanyang tingin sa matandang babae. Pagpasok ni Manang Bidang sa kubo ay nagsimulang dumilim ang langit. Unti-unting naglabasan ang mga bituin. Tahimik ang baryo. Ngunit sa likod ng kubo ay may isang aninong gumalaw sa loob ng bahay. Ang anino ay tila yumuko sa sahig. Pagkatapos ay dahan-dahan itong tumayo. Ang hugis nito ay hindi na tulad ng isang matandang babae. Mas matangkad, mas mahaba ang mga braso. At sa sandaling iyon ay may dalawang aninong tila pakpak na umunat sa loob ng kubo. Sa labas ay umihip ang malamig na hangin sa pagitan ng mga kawayan. At sa dilim ng gabi ay may isang nilalang na unti-unting naghahanda upang lumabas sa kubo ni Manang Bidang. Dumilim ang buong baryo nang tuluyang lumubog ang araw sa likod ng mga bundok. Isa-isa nang nagsara ang mga pintana ng bahay. Ang mga ilaw ng lampara ay unti-unting nagliwanag sa loob ng mga kubo. Ang mga tao ay naghahanda na sa pahinga matapos ang isang mahabang araw sa bukid. Tahimik ang baryo ngunit ang katahimikan na iyon ay may dalang kakaibang lamig. Sa gilid ng baryo ay nakatayo ang kubo ni Manang Bidang. Walang ilaw na makikita sa loob. Tila natutulog na ang matandang babae tulad ng inaakala ng mga tao. Ngunit sa loob ng kubo ay may isang anino na gumagalaw sa dilim. Unti-unti itong tumayo mula sa sahig. Ang katawan ay hindi na tulad ng isang matandang babae. Ang likod ay bahagyang nakaarko. Ang mga braso ay mas mahaba. Ang ulo ay bahagyang nakayuko na tila may pinakikinggan sa labas. Sa loob ng katahimikan ay may marahang galaw na narinig mula sa likod ng kubo. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Isang maitim na anyo ang lumabas sa kubo. Sa liwanag ng buwan ay makikita ang mahaba at payat na hugis nito. Ang buhok ay tila nakalaylay sa hangin. Ang mga kamay ay manipis at mahaba na tila may matutulis na dulo. Ito ay gumalaw sa direksyon ng kumpol ng kawayan. Sa loob ng kawayan ay lalong dumilim ang paligid. Halos hindi makapasok ang liwanag ng buwan sa makapal na dahon. Ang nilalang ay mabilis na gumapang sa lupa. Ang galaw nito ay kakaiba sa galaw ng tao. Para itong anino na dumudulas sa lupa. Sa kabilang bahagi ng baryo ay may isang bahay na may mahinang ilaw. Sa loob ay may batang natutulog sa banig. Ang kanyang ina ay mahimbing na natutulog sa tabi niya. Tahimik ang paligid. Ngunit sa labas ng bahay ay may anino na unti-unting gumalaw sa ilalim ng bubong. Ang nilalang ay nakadikit sa dingding na parang butiki. Unti-unti itong gumapang patungo sa bintana. Sa loob ng bahay ay walang nakakaramdam ng presensya nito. Ang nilalang ay dahan-dahang sumilip sa bintana. Ang mga mata nito ay kumislap sa dilim. Tahimik itong nakamasid sa natutulog na bata. Sa kabilang dako ng baryo ay nakaupo si Mang Taryo sa harap ng kanyang bahay. Hindi siya natutulog. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa direksyon ng kubo ni Manang Bidang. Sa kanyang puso ay may mabigat na pakiramdam. Parang may masamang mangyayari sa gabing iyon. Humawak siya sa kanyang tungkod at tumayo. Mabagal siyang naglakad sa gitna ng baryo. Habang naglalakad siya ay may napansin siyang kakaiba. Ang mga aso sa baryo ay tahimik. Karaniwan ay tumatahol ang mga ito kapag may gumagalaw sa gabi. Ngunit sa gabing iyon ay tila natakot ang mga aso. Ang iba ay nagtatago sa ilalim ng bahay. Huminto si Mang Taryo. Tumingin siya sa langit. Ang buwan ay maliwanag ngunit ang hangin ay malamig. Sa kanyang isip ay bumalik ang mga kwento ng matatanda noong siya ay bata pa. Mga kwento tungkol sa aswang na gumagala sa gabi. Mga kwento tungkol sa nilalang na kumakain ng laman ng tao. At mga kwento tungkol sa mga nilalang na nagtatago sa anyo ng mabait na tao sa umaga. Bigla siyang napalingon sa isang bahay sa gilid ng baryo. May nakita siyang anino na mabilis na dumulas mula sa bubong pababa sa likod ng bahay. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang tungkod. Mabagal siyang lumapit sa bahay. Tahimik ang paligid. Ngunit nang makarating siya sa likod ng bahay ay wala siyang nakitang tao. Ang lupa ay basa. Ngunit may bakas ng kakaibang paa sa lupa.
Mahaba ang daliri at tila matutulis ang dulo. Tumingin siya sa itaas ng bubong. Ang mga dahon ng puno ay bahagyang gumagalaw. Parang may nilalang na mabilis na lumundag papalayo sa dilim. Nanlamig ang katawan ni Mang Tario. Sa kanyang isip ay unti-unting nagiging malinaw ang katotohanan. Ang nilalang na kinatatakutan sa mga lumang kwento. Ang nilalang na gumagala sa gabi. Maaring nasa baryo na nila. At maaring ito ay nagtatago sa anyo ng isang matandang nagtitinda ng bibingka sa umaga. Sa malayo ay muling gumalaw ang isang anino sa ibabaw ng mga puno. Ang nilalang ay mabilis na dumaan sa ibabaw ng mga bubong. Pagkatapos ay tumalon patungo sa direksyon ng kubo ni Manang Bidang. Sa loob ng ilang sandali ay bumalik ang katahimikan ng gabi. Ngunit sa loob ng kubo ay may isang aninong muling gumalaw sa dilim. Sa sandaling iyon ay tila muling nagbago ang hugis ng katawan nito. Unti-unting bumalik ang anyo ng isang matandang babae. Isang babae na kinabukasan ay muling magtitinda ng bibingka sa baryo na parang walang nangyari sa gabi. Sumikat muli ang araw sa ibabaw ng baryo. Ang malamig na hangin mula sa bukirin ay dahan-dahang dumaan sa pagitan ng mga bahay. Nagising ang mga manok at nagsimulang tumilaok. Ang mga ibon ay muling nagliparan sa mga puno. Sa gilid ng baryo ay may usok na muling lumabas mula sa bubong ng kubo ni Manang Bidang. Sa loob ng kubo ay tahimik na nagluto ang matandang babae. Ang kanyang galaw ay maingat at mabagal. Inihanda niya ang harina ng bigas. Inilagay niya ito sa dahon ng saging at ipinatong sa ibabaw ng mainit na baga. Unti-unting kumalat sa hangin ang amoy ng bibingka. Maya-maya ay lumabas siya ng kubo dala ang bilao na puno ng mainit na bibingka. Naglakad siya papunta sa kanyang pwesto sa gilid ng kalsada tulad ng nakasanayan. Ang kanyang mukha ay payapa. Walang bakas ng anumang kakaibang nangyari sa gabi. Unti-unting dumating ang mga tao sa kanyang pwesto. Lumapit ang mga magsasaka na papunta sa bukid. Sumunod ang mga bata na papasok sa paaralan. Ang ilan ay ngumiti at bumati sa kanya. Tahimik lamang siyang tumango. Ang mga bibingka ay mabilis na nabibili. Ang mga tao ay nasisiyahan sa kanyang paninda. Para sa kanila ay isa lamang siyang mabait na matandang babae. Ngunit sa kabilang bahagi ng baryo ay may kumalat na balita. Isang bata ang biglang nagkasakit sa gabi. Ang bata ay anak ng isang magsasaka na nakatira sa gilid ng baryo. Ayon sa ina ng bata ay malusog ito noong gabi. Ngunit nang sumapit ang madaling araw ay nagising ang bata na nanghihina at maputla. Ang katawan nito ay malamig at tila nawala ng lakas. Nagtipon ang ilang tao sa harap ng bahay ng bata. Ang ina ay nag-aalala habang hawak ang kamay ng kanyang anak. Tinawag nila ang albularyo ng baryo. Dumating ang albularyo na may dalang maliit na bag ng mga halamang gamot. Sinuri niya ang bata habang tahimik na nakatingin ang mga tao. Napansin niya ang kakaibang pamumutla ng bata. Tahimik siyang tumingin sa mga tao. Sa kanyang mukha ay may bakas ng pag-aalala. Hindi siya nagsalita ngunit ang kanyang mga mata ay tila may iniisip. Sa malayo ay naglalakad si Mang Tario. Narinig niya ang balita tungkol sa bata. Mabagal siyang lumapit sa bahay. Pagdating niya roon ay nakita niya ang bata na nakahiga sa banig. Maputla ang mukha nito at halos hindi makagalaw. Tahimik siyang tumingin sa paligid. Pagkatapos ay tumingin siya sa bubong ng bahay. May napansin siyang maliit na marka sa kawayan ng bubong. Parang may matulis na bagay na kumayod sa kahoy. Unti-unting nanikip ang kanyang dibdib. Alam niya ang kwento tungkol sa mga aswang na pumupunta sa mga bahay sa gabi. Alam niya ang kwento tungkol sa mga nilalang na kumukuha ng lakas mula sa mga natutulog. Tahimik siyang lumabas ng bahay. Sa kanyang isip ay muling bumalik ang larawan ng kubo ni Manang Bidang. Sa kabilang dako ng baryo ay patuloy na nagbebenta si Manang Bidang ng bibingka. Lumapit ang isang babae at bumili ng dalawa. Ngumiti si Manang Bidang at iniabot ang pagkain. Sa sandaling iyon ay dumaan si Mang Tario sa harap ng kanyang pwesto. Huminto siya sandali. Tumingin siya sa matandang babae. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa loob ng ilang sandali ay tila naging mabigat ang hangin sa paligid. Ngumiti si Manang Bidang. Ngunit sa mga mata ni Mang Tario ay may kakaibang pakiramdam. Parang ang ngiti ng matandang babae ay may itinatagong lihim. Nagpatuloy siya sa paglalakad ng walang sinasabi. Habang lumilipas ang oras ay unti-unting sumapit ang hapon.
Muli ay nagligpit si Manang Bidang ng kanyang paninda bago pa lumubog ang araw. Tahimik siyang naglakad pabalik sa kanyang kubo. Mula sa malayo ay nakatingin si Mang Tario. Hindi niya inalis ang kanyang tingin sa matandang babae. Sa kanyang puso ay lalo pang lumakas ang kanyang hinala. Ang sakit ng bata, ang mga marka sa bubong, ang mga bakas sa likod ng kubo. Lahat ng ito ay tila may iisang pinagmulan. And ang sagot ay maaaring nasa kubo ng matandang nagtitinda ng bibingka sa umaga. Unti-unting dumilim ang langit habang lumulubog ang araw. Ang mga anino ng mga puno ay humaba sa lupa. At sa likod ng kubo ni Manang Bidang ay nagsimulang gumalaw ang mga dahon ng kawayan sa malamig na hangin ng paparating na gabi. Lumalim ang gabi sa ibabaw ng baryo. Ang buwan ay nakabitin sa gitna ng langit. Ang mga bituin ay kumikislap sa malamig na dilim. Tahimik ang mga bahay at karamihan sa mga tao ay mahimbing na natutulog. Ngunit may isang matandang lalaki na hindi mapakali. Si Mang Tario ay nakaupo sa loob ng kanyang bahay. Ang maliit na lampara sa mesa ay nagbibigay ng mahinang liwanag. Sa kanyang harapan ay nakalagay ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay may ilang lumang bagay na matagal na niyang hindi ginagamit. May maliit na krus na yari sa kahoy, may piraso ng tela na may lumang sulat, at may maliit na bote na may laman na langis na mabango ang amoy. Ang mga ito ay mga bagay na ginamit niya noong mga nakaraang taon upang labanan ang mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Tahimik siyang huminga ng malalim. Sa kanyang isip ay bumabalik ang mga alaala ng mga lumang kwento ng baryo. Mga kwento tungkol sa mga aswang na nagtatago sa anyo ng tao. Mga kwento tungkol sa mga nilalang na naglalakad sa gabi habang ang mga tao ay natutulog. Sa labas ng bahay ay umihip ang malamig na hangin. Dahan-dahan siyang tumayo. Kinuha niya ang kanyang tungkod at ang maliit na bote ng langis. Inilagay niya ang krus sa loob ng kanyang bulsa. Pagkatapos ay lumabas siya ng bahay. Tahimik ang baryo. Ang mga aso ay nakahiga sa ilalim ng mga bahay. Ang ilan ay nakatingin lamang sa dilim na tila may nararamdaman na hindi nila maipaliwanag. Mabagal na naglakad si Mang Tario sa direksyon ng kubo ni Manang Bidang. Habang papalapit siya ay mas lalong lumalamig ang hangin. Ang kumpol ng kawayan sa likod ng kubo ay bahagyang gumagalaw kahit mahina lamang ang hangin. Huminto siya sa likod ng isang puno. Mula roon ay kitang-kita niya ang kubo. Tahimik ang paligid. Ngunit maya-maya ay may narinig siyang mahinang kaluskos mula sa loob ng kubo. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Isang anino ang lumabas sa loob. Sa liwanag ng buwan ay makikita ang hugis ng nilalang. Ito ay mas matangkad kaysa sa katawan ni Manang Bidang. Ang mga braso nito ay mahaba at manipis. Ang buhok ay tila nakalaylay habang ang katawan ay bahagyang nakayuko. Ang nilalang ay gumalaw papunta sa likod ng kubo. Mabilis itong pumasok sa kumpol ng kawayan. Nanlamig ang katawan ni Mang Tario, ngunit hindi siya umatras. Dahan-dahan siyang lumapit sa kumpol ng kawayan. Sa loob ay napakadilim. Halos hindi makapasok ang liwanag ng buwan. Ang lupa ay basa, lumalamig sa ilalim ng kanyang paa. Habang naglalakad siya ay may napansin siyang kakaiba sa lupa. May mga bakas ng paa. Ngunit ang mga bakas na ito ay hindi pangkaraniwan. Mahaba ang mga daliri at tila matutulis ang dulo. Huminto siya. Pinakinggan niya ang paligid. Maya-maya ay may narinig siyang mahinang galaw sa itaas ng mga kawayan. Dahan-dahan siyang tumingala. Sa itaas ng mga sanga ay may aninong gumapang. Ang galaw nito ay mabilis at tahimik. Biglang tumalon ang anino mula sa isang sanga patungo sa isa pa. Sa sandaling iyon ay malinaw na nakita ni Mang Tario ang anyo nito sa liwanag ng buwan. Ang mukha ay hindi na mukha ng isang matandang babae. Ito ay mahaba at payat. Ang mga mata ay tila kumikislap sa dilim. At ang bibig ay bahagyang nakabuka na parang naghahanap ng pagkain. Napahigpit ang hawak ni Mang Tario sa kanyang tungkod. Sa kanyang puso ay wala ng pagdududa. Ang nilalang na kanyang nakikita ay isang aswang. At ang nilalang na iyon ay ang matandang nagtitinda ng bibingka sa baryo. Sa loob ng ilang sandali ay mabilis na gumalaw ang aswang sa ibabaw ng mga kawayan. Pagkatapos ay tumalon ito palabas ng kumpol ng kawayan papunta sa direksyon ng baryo. Hindi na nagdalawang isip si Mang Tario. Mabilis siyang lumabas sa kawayan at sumunod sa direksyon ng nilalang.
Sa malayo ay nakita niya ang anino na mabilis na dumaan sa ibabaw ng mga bubong. Ang galaw nito ay parang hangin na dumudula sa dilim. Tumigil ito sa ibabaw ng isang bahay sa gilid ng baryo. Ang bahay ay may maliit na bintana at tahimik ang loob. Sa loob ay may isang buntis na babae na natutulog sa banig. Tahimik na gumapang ang anino sa bubong. Nanlamig ang katawan ni Mang Tario. Sa kanyang isip ay alam niya ang susunod na mangyayari. At sa sandaling iyon ay nagsimula siyang tumakbo papunta sa bahay upang pigilan ang nilalang bago pa ito makagawa ng isang kilabot na gawain sa gitna ng gabi. Tahimik ang baryo habang lumalalim ang gabi. Ang buwan ay maliwanag sa kalangitan. Ang mga bubong ng bahay ay natatakpan ng maputlang liwanag. Ang mga tao ay natutulog ng mahimbing at walang kamalay-malay sa panganib na gumagala sa dilim. Sa ibabaw ng isang bubong ay nakadikit ang isang maitim na anino. Ang katawan nito ay payat at mahaba. Ang mga kamay ay kumakapit sa kawayan ng bubong na parang kuko ng hayop. Ang ulo ay bahagyang nakayuko na tila may pinakikinggan sa loob ng bahay. Ito ang nilalang na kilala ng baryo bilang manang bidang sa umaga. Ngunit sa oras na iyon ay wala na ang anyo ng isang matandang babae. Sa loob ng bahay ay natutulog ang isang buntis na babae. Nakahiga siya sa banig habang ang kanyang asawa ay mahimbing ding natutulog sa tabi niya. Tahimik ang kanilang bahay at tanging mahinang huni ng kuliglig ang maririnig sa labas. Dahan-dahan gumalaw ang nilalang sa bubong. Ang mga kamay nito ay maingat na gumapang sa kawayan. Ang katawan ay halos hindi gumagawa ng tunog. Unti-unti itong lumapit sa bahagi ng bubong kung saan nakahiga ang buntis na babae sa ilalim. Ang ulo ng nilalang ay bahagyang bumaba. Ang mga mata nito ay tila kumikislap sa dilim habang nakikinig sa loob ng bahay. Sa malayo ay mabilis na naglalakad si Mang Tario sa gitna ng baryo. Humihingal siya habang hawak ang kanyang tungkod. Hindi na siya bata ngunit pinilit niya ang bilisan ng kanyang hakbang. Alam niya kung ano ang kayang gawin ng aswang sa isang buntis na babae. Ang mga lumang kwento na narinig niya noong siya ay bata pa ay malinaw sa kanyang isip. Mga kwento tungkol sa mga nilalang na pumapatay ng tahimik sa gabi. Mga kwento tungkol sa mga aswang na kumukuha ng buhay ng mga sanggol bago pa man sila maisilang. Habang papalapit siya sa bahay ay nakita niya ang anino sa ibabaw ng bubong. Huminto sandali si Mang Tario. Sa liwanag ng buwan ay malinaw niyang nakita ang mahabang katawan ng nilalang na nakadikit sa kawayan. Nanlamig ang kanyang katawan, ngunit hindi siya umatras. Mabilis siyang lumapit sa bahay. Kinuha niya ang maliit na bote ng langis mula sa kanyang bulsa. Ibibinuhos niya ang ilang patak sa kanyang kamay at ipinahid sa krus na kahoy na hawak niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa bubong. Ang nilalang ay nakapwesto na sa ibabaw ng bahagi kung saan nakahiga ang buntis na babae. Ang ulo nito ay bahagyang nakayuko at tila naghahanap ng maliit na butas sa bubong. Sa sandaling iyon ay malakas na tinapik ni Mang Tario ang dingding ng bahay gamit ang kanyang tungkod. Ang tunog ay biglang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Sa loob ng bahay ay nagising ang asawa ng buntis na babae. Bigla siyang napabangon at tumingin sa paligid. Sa bubong ay biglang napalingon ang nilalang. Ang mga mata nito ay kumislap sa liwanag ng buwan. Sa loob ng ilang sandali ay nagkatitigan sila ni Mang Tario. Ang mukha ng nilalang ay hindi na mukha ng isang tao. Ito ay payat at mahaba. Ang mga mata ay tila puno ng galit. Mabilis na gumalaw ang nilalang sa bubong. Tumalon ito papunta sa kalapit na puno at pagkatapos ay dumulas pababa sa dilim. Sa loob ng bahay ay nagising na ang buntis na babae. Narinig niya ang ingay sa bubong at napatingin sa kanyang asawa. Sa labas ay nakatayo si Mang Tario habang humihinga ng mabigat. Ilang sandali pa ay lumabas ang asawa ng buntis na babae. Nakita niya si Mang Tario sa harap ng bahay. Nagtanong siya kung ano ang nangyari. Tahimik lamang na tumingin si Mang Tario sa bubong ng bahay. Pagkatapos ay tumingin siya sa direksyon ng dilim kung saan tumakas ang nilalang. Sa kanyang puso ay alam niya na ang aswang ay hindi na magtatagal sa baryo. Kapag ang isang aswang ay napigilan, ay lalo itong nagiging mapanganib. Dahil alam nitong may nakakita na sa tunay nitong anyo. Sa malayo ay muling gumalaw ang isang anino sa pagitan ng mga puno. Ang nilalang ay mabilis na bumalik sa direksyon ng kubo sa gilid ng baryo. At sa loob ng kubo na iyon ay muling babalik ang anyo ng isang matandang babae na sa umaga ay magtitinda muli ng bibingka na parang walang nangyari sa madilim na gabi.
Dahan-dahang sumikat ang araw sa ibabaw ng baryo. Ang malamig na hamog ay nakalatag sa mga dahon ng damo sa bukirin. Ang mga manok ay nagsimulang tumilaok at ang mga ibon ay muling nagliparan sa mga puno. Unti-unting nagising ang baryo. Sa gilid ng baryo ay may usok na muling lumabas mula sa bubong ng kubo ni Manang Bidang. Sa loob ng kubo ay tahimik na nagluluto ang matandang babae. Ang apoy sa kalan ay mahinang nagliliyab habang ang mga dahon ng saging ay nakalatag sa ibabaw ng mainit na baga. Isa-isa niyang inilalagay ang masa ng bibingka sa dahon. Ang kanyang mukha ay payapa at walang bakas ng pagod. Parang wala siyang ginawang kakaiba noong nakaraang gabi. Maya-maya ay lumabas siya ng kubo dala ang bilao na puno ng mainit na bibingka. Naglakad siya papunta sa kanyang pwesto sa gilid ng kalsada tulad ng kanyang nakasanayan. Unti-unting dumating ang mga tao sa kanyang pwesto. Ang mga magsasaka ay bumili ng bibingka bago pumunta sa bukid. Ang mga bata ay masayang naghintay ng kanilang pagkain bago pumasok sa paaralan. Ngumiti si Manang Bidang habang inaabot ang mga bibingka. Sa paningin ng lahat ay isa lamang siyang mabait na matandang babae. Ngunit sa baryo ay may kumakalat na bulungan. Ang balita tungkol sa nangyari sa bahay ng buntis na babae ay mabilis na kumalat. May mga nagsasabing may narinig silang galaw sa bubong noong gabi. May mga nagsasabing may aninong gumapang sa ibabaw ng bahay. Ang iba ay nagsimulang matakot. Ang ilan ay nagsabi na maaaring may aswang na gumagala sa baryo. Sa gitna ng mga usapan ay tahimik na nakaupo si Mang Taryo sa harap ng kanyang bahay. Ang kanyang mukha ay seryoso habang pinagmamasdan ang baryo. Alam niya ang totoo. Alam niya kung sino ang nilalang na gumagala sa gabi. Ngunit hindi niya agad sinabi ang kanyang nalalaman. Sa kanyang isip ay kailangan muna niyang tiyakin ang lahat bago magsalita sa mga tao. Mabagal siyang tumayo. Naglakad siya papunta sa pwesto ni Manang Bidang. Habang papalapit siya ay napansin niya ang mga taong nakapaligid sa matandang babae habang bumibili ng bibingka. Tahimik lamang siyang lumapit. Tumingin si Manang Bidang sa kanya at ngumiti. Ang ngiti ay pareho sa ngiti na nakikita ng lahat sa baryo. Ngunit sa pagkakataong iyon ay matagal na nakatingin si Mang Taryo sa kanyang mga mata. Sa loob ng ilang sandali ay tila naging mabigat ang hangin sa paligid. Ang mga mata ni Manang Bidang ay tila naging malamig. Ngunit mabilis din itong nawala at bumalik ang kanyang payapang anyo. Kumuha si Mang Taryo ng isang bibingka at iniabot ang bayad. Tahimik siyang umalis pagkatapos. Habang naglalakad siya palayo ay napansin niya ang isang kakaibang bagay. Ang mga aso sa paligid ng pwesto ni Manang Bidang ay hindi lumalapit sa kanya. Ang ilan ay nakatayo lamang sa malayo habang nakatingin sa matandang babae. Ang iba ay tahimik na umaatras. Huminto sandali si Mang Taryo. Sa kanyang isip ay lalo pang tumibay ang kanyang hinala. May mga hayop na nakakaramdam ng presensya ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan. At ang mga aso ay tila nakadarama ng isang bagay kay Manang Bidang. Lumipas ang umaga at unti-unting nabawasan ang mga bibingka sa bilao. Pagsapit ng tanghali ay halos ubos na ang kanyang paninda. Tahimik na nagligpit si Manang Bidang ng kanyang mga gamit. Naglakad siya pabalik sa kanyang kubo habang ang araw ay mataas pa sa langit. Mula sa malayo ay muling pinagmamasdan siya ni Mang Taryo. Sa kanyang puso ay may mabigat na pakiramdam. Alam niyang hindi magtatagal ay may mangyayaring mas masama sa baryo. Ang aswang na natuklasan ay hindi basta aalis. Kapag ang lihim ng isang aswang ay nalalapit ng mabunyag, ay lalo itong nagiging mapanganib. Habang lumulubog ang araw sa hapon ay unti-unting humaba ang mga anino ng mga puno sa lupa. Sa likod ng kubo ni Manang Bidang ay tahimik ang kumpol ng kawayan. Ngunit sa ilalim ng mga dahon ay may bahagyang galaw na halos hindi mapansin. Parang may isang nilalang na naghihintay lamang ng muling pagdating ng gabi. Lumubog ang araw sa likod ng bundok at unti-unting dumilim ang baryo. Ang langit ay naging kulay abo bago tuluyang nilamon ng gabi. Isa-isa nang nagsindi ng lampara ang mga tao sa loob ng kanilang mga bahay. Ang hangin ay naging malamig at tahimik. Ngunit sa katahimikan ng gabing iyon ay may mabigat na pakiramdam na tila nakabitin sa buong baryo. Sa loob ng kubo ni Manang Bidang ay wala ni isang ilaw na makikita. Ang maliit na bahay ay tila tahimik at walang galaw. Ngunit sa loob ng dilim ay may isang aninong gumalaw. Unti-unti itong tumayo mula sa sahig. Ang katawan ay dahan-dahang nagbago ng hugis.
Ang likod ay bahagyang umarko at ang mga braso ay humaba. Ang ulo ay bahagyang nakatagilid na tila nakikinig sa mga tunog mula sa labas. Sa sandaling iyon ay dahan-dahang bumukas ang pinto ng kubo. Isang maitim na anyo ang lumabas. Sa liwanag ng buwan ay makikita ang payat at mahabang katawan ng nilalang. Ang buhok ay nakalaylay habang ang mga mata ay kumikislap sa dilim. Ito ay mabilis na gumalaw papunta sa kumpol ng kawayan sa likod ng kubo. Sa loob ng kawayan ay halos walang liwanag. Ang nilalang ay gumapang sa lupa na parang anino. Pagkatapos ay mabilis itong umakyat sa isa sa mga sanga ng kawayan. Sa itaas ng mga dahon ay tumigil ito sandali. Ang ulo ay bahagyang gumalaw na tila naghahanap ang pupuntahan. Sa kabilang bahagi ng baryo ay may ilang tao na hindi pa natutulog. Sa bahay ni Mang Tario ay may maliit na lampara na nagbibigay ng mahinang liwanag. Sa loob ay may 3 lalaki na nakaupo sa sahig. Si Mang Tario ay nasa gitna habang hawak ang kanyang tungkod. Ang 2 kasama niya ay sina Lando at Isko na parehong magsasaka sa baryo. Tahimik silang nakikinig habang nagsasalita si Mang Tario. Ikinuwento niya ang lahat ng kanyang nakita sa mga nakaraang gabi. Ang anino sa bubong, ang nilalang sa kawayan, at ang gabing muntik ng mapahamak ang buntis na babae. Ang mukha ni Lando at Isko ay naging seryoso habang nakikinig. Sa baryo ay marami na silang narinig na kwento tungkol sa aswang, ngunit hindi pa sila kailanman nakakita ng ganito kalapit. Tahimik ang silid habang iniisip nila ang sinabi ni Mang Tario. Sa huli ay tumango si Lando. Alam niya na kung totoo ang sinabi ni Mang Tario ay nasa panganib ang buong baryo. Nagpasya silang bantayan ang baryo sa gabing iyon. Tumayo silang 3 at lumabas ng bahay. Ang hangin sa labas ay malamig at ang buwan ay maliwanag sa kalangitan. Tahimik silang naglakad sa gitna ng baryo. Ang kanilang mga mata ay nakatingin sa paligid habang nakikinig sa bawat galaw ng hangin. Sa malayo ay may aninong mabilis na dumaan sa ibabaw ng isang puno. Huminto si Mang Tario. Tumingala siya sa direksyon ng anino. Sa loob ng ilang sandali ay nakita niya ang mahabang katawan ng nilalang na gumagapang sa ibabaw ng sanga. Ang galaw nito ay mabilis at tahimik. Nanlamig ang katawan ni Lando at Isko nang makita nila ang nilalang. Ito ay hindi na mukhang tao. Ang mga braso ay mahaba at ang ulo ay nakayuko habang ang katawan ay tila nakadikit sa sanga ng puno. Sa sandaling iyon ay napansin ng nilalang ang kanilang presensya. Ang ulo nito ay mabilis na napalingon sa kanila. Ang mga mata nito ay kumislap sa liwanag ng buwan. Sa loob ng ilang sandali ay nagkatitigan sila sa gitna ng dilim. Pagkatapos ay mabilis na tumalon ang nilalang mula sa sanga ng puno. Dumaan ito sa ibabaw ng mga bubong at mabilis na naglaho sa direksyon ng kubo sa gilid ng baryo. Tahimik na nakatayo ang 3 lalaki habang nakatingin sa direksyon ng pagtakbo ng nilalang. Sa kanilang puso ay wala ng duda. Ang matandang nagtitinda ng bibingka sa umaga ay may lihim na katauhan sa gabi. And ang lihim na iyon ay isang aswang na matagal nang namumuhay sa gitna ng kanilang baryo nang hindi nila nalalaman. Sa malayo ay muling gumalaw ang mga dahon ng kawayan sa likod ng kubo ni Manang Bidang. At sa loob ng kubo na iyon ay muling nagbalik ang anyo ng isang matandang babae na sa umaga ay muling haharap sa baryo na parang wala siyang ginawang masama sa dilim ng gabi. Sumapit ang panibagong umaga sa baryo. Ang unang liwanag ng araw ay dahan-dahang tumama sa mga bubong ng bahay. Ang hamog sa damuhan ay kumikislap habang ang mga ibon ay muling nagliparan sa mga puno. Unti-unting nagising ang baryo mula sa katahimikan ng gabi. Sa gilid ng baryo ay muling umangat ang usok mula sa bubong ng kubo ni Manang Bidang. Sa loob ng kubo ay maagang nagising ang matandang babae. Tahimik siyang gumalaw sa loob ng kanyang maliit na bahay. Nagsindi siya ng apoy sa kalan at inilagay ang mga dahon ng saging sa ibabaw ng baga. Isa-isa niyang inilagay ang masa ng bibingka. Unti-unting kumalat sa hangin ang amoy ng bagong lutong pagkain. Maya-maya ay lumabas siya ng kubo dala ang bilao na puno ng mainit na bibingka. Naglakad siya papunta sa kanyang pwesto sa gilid ng kalsada tulad ng kanyang nakasanayan. Ang kanyang mukha ay payapa. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at maingat. Walang makapagsasabi na sa gabi ay nagiging isang nilalang ng dilim ang matandang babae. Unti-unting dumating ang mga tao sa kanyang pwesto.
Ang mga magsasaka ay bumili ng bibingka bago pumunta sa bukid. Ang mga bata ay tumawa habang naghihintay ng kanilang pagkain bago pumasok sa paaralan. Ngumiti si Manang Bidang habang inaabot ang mga bibingka. Sa paningin ng lahat ay isa lamang siyang mabait na tindera sa baryo. Ngunit sa gitna ng mga taong bumibili ay may tatlong lalaki na tahimik na nakatingin sa kanya. Sina Mang Tario, Lando at Isko. Hindi sila nagsasalita habang pinagmamasdan ang bawat galaw ng matandang babae. Sa kanilang isip ay sariwa pa ang kanilang nakita noong nakaraang gabi. Ang nilalang sa ibabaw ng puno, ang mahaba nitong katawan, ang malamig na mga mata sa liwanag ng buwan. Tahimik silang nagkatinginan. Alam nilang hindi na nila maaaring baliwalain ang katotohanan. Kailangan nilang ipaalam sa baryo ang panganib na nasa kanilang paligid. Pagkaraan ng ilang sandali ay umalis ang tatlong lalaki sa pwesto ni Manang Bidang. Naglakad sila papunta sa gitna ng baryo. Doon ay nagsimulang magtipon ang ilang tao matapos marinig ang balita tungkol sa aswang na nakita sa gabi. Tahimik na nagsalita si Mang Tario sa harap ng mga tao. Ikinuwento niya ang lahat ng kanyang nakita sa mga nakaraang gabi. Ang mga bakas sa likod ng kubo. Ang nilalang sa bubong ng bahay. Ang gabi na muntik nang mapahamak ang buntis na babae. At ang nilalang na kanilang nakita ni Lando at Isko sa ibabaw ng puno. Habang nakikinig ang mga tao ay unti-unting nagbago ang kanilang mga mukha. Ang ilan ay nagulat. Ang ilan ay natakot. Ang iba ay hindi makapaniwala. Sa baryo ay matagal nang may mga kwento tungkol sa mga aswang. Ngunit ngayon ay tila ang mga kwento na iyon ay naging totoo sa kanilang harapan. May isang matandang babae sa baryo na tahimik na nakikinig sa gilid ng mga tao. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palayo sa gitna ng baryo. Ito ay si Manang Bidang. Sa kanyang likod ay nagpatuloy ang usapan ng mga tao. Hindi nila napansin na ang matandang babae na kanilang pinag-uusapan ay dumaan lamang sa kanilang tabi. Naglakad siya pabalik sa kanyang kubo habang ang araw ay mataas pa sa langit. Ang kanyang mukha ay hindi na tulad ng dati. Ang kanyang mga mata ay tila malamig. Pagdating niya sa kanyang kubo ay pumasok siya sa loob at isinara ang pinto. Tahimik ang loob ng bahay. Sa gitna ng katahimikan ay dahan-dahan siyang tumayo sa gitna ng silid. Ang kanyang likod ay bahagyang umarko. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakapulupot. Sa kanyang isip ay malinaw ang isang bagay. Ang kanyang lihim ay malapit ng mabunyag sa buong baryo. Kapag nangyari iyon ay hindi na siya maaaring manatiling tahimik. Sa labas ng kubo ay nagsimulang umihip ang malamig na hangin sa pagitan ng mga kawayan. Ang mga dahon ay kumaluskos sa katahimikan ng hapon. Parang may paparating na unos na unti-unting bumabalot sa baryo. At sa gabing darating ay maaaring maganap ang isang pangyayari na magbabago sa kapalaran ng lahat ng nakatira sa lugar na iyon. Dumilim ang langit habang unti-unting lumulubog ang araw sa likod ng bundok. Ang baryo ay nabalot ng kakaibang katahimikan. Ang mga tao ay maagang nagsara ng kanilang mga bahay matapos marinig ang mga kwento tungkol sa aswang na gumagala sa gabi. Ang hangin ay malamig at mabigat. Sa gitna ng baryo ay nagtipon ang ilang lalaki na may dalang lampara at kahoy na tungkod. Nandoon si Mang Tario kasama sina Lando at Isko. Tahimik silang nag-uusap habang ang kanilang mga mata ay nakatingin sa direksyon ng kubo sa gilid ng baryo. Alam nilang doon nakatira si Manang Bidang, ang matandang babae na pinaghihinalaan nilang aswang. Habang lumalalim ang gabi ay lalo pang naging tahimik ang baryo. Ang mga aso ay hindi tumatahol at ang hangin ay tila nakikinig sa bawat galaw ng mga tao. Sa gilid ng baryo ay nakatayo ang kubo ni Manang Bidang. Walang ilaw sa loob. Pinto ay nakasara at ang paligid ay tahimik. Ngunit sa loob ng kubo ay may isang anino na gumalaw sa dilim. Unti-unting tumayo ang matandang babae sa gitna ng silid. Ang kanyang likod ay bahagyang umarko. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humaba habang ang kanyang katawan ay nagbabago ng hugis. Ang kanyang ulo ay bahagyang nakayuko habang ang mga mata ay kumikislap sa dilim. Sa sandaling iyon ay dahan-dahang bumukas ang pinto ng kubo. Isang maitim na anyo ang lumabas sa liwanag ng buwan. Ang katawan nito ay mahaba at payat. Ang mga braso ay manipis at tila may matutulis na dulo. Ito ang nilalang na matagal nang nagtatago sa anyo ni Manang Bidang. Ito
Ito ang aswang na lihim na namumuhay sa baryo. Sa gitna ng baryo ay napansin ni Mang Tario ang galaw sa malayo. Napalingon siya sa direksyon ng kubo. Sa liwanag ng buwan ay nakita niya ang maitim na anyo na mabilis na gumalaw palabas ng kubo. Humigpit ang hawak niya sa kanyang tungkod. Tahimik siyang nagsalita sa mga lalaking kasama niya. Nagsimulang maglakad ang mga lalaki patungo sa gilid ng baryo. Habang papalapit sila, ay mas lalong naging malamig ang hangin. Sa likod ng kubo ay may kumpol ng kawayan na bahagyang gumagalaw. Sa itaas ng mga sanga ay nakita nila ang anino ng nilalang na gumagapang sa ibabaw ng kawayan. Ang katawan nito ay tila nakadikit sa mga sanga habang ang ulo ay nakayuko na parang naghahanap ng pupuntahan. Huminto ang mga lalaki sa gilid ng kawayan. Tahimik silang nakatingin sa nilalang. Sa sandaling iyon ay napansin ng aswang ang kanilang presensya. Mabilis itong napalingon sa kanila. Ang mga mata nito ay kumislap sa liwanag ng buwan. Sa loob ng ilang sandali ay nagkatitigan sila sa gitna ng malamig na gabi. Pagkatapos ay naglabas ng mahinang galaw ang nilalang sa sanga. Ang katawan nito ay bahagyang gumalaw na parang naghahanda sa pagtalon. Humigpit ang hawak ng mga lalaki sa kanilang mga tungkod. Tahimik silang naghintay sa susunod na mangyayari. Sa paligid ay walang ibang tunog kundi ang mahinang kaluskos ng mga dahon ng kawayan. Ang baryo ay tila huminto sa paghinga habang ang mga mata ng mga tao at ng nilalang ay nagtagpo sa dilim. Sa sandaling iyon ay nagsimulang gumalaw ang aswang sa ibabaw ng kawayan. Ang gabi ay tila naghahanda sa isang labanan na magtatakda ng kapalaran ng baryo at ng lihim na matagal nang nagtatago sa katauhan ni Manang Bidang. Nang gumalaw ang aswang sa ibabaw ng kawayan, ay hindi umatras ang mga lalaki. Tahimik silang nakatayo habang hawak ang kanilang mga tungkod. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa maitim na katawan ng nilalang na matagal nang nagtatago sa baryo. Unti-unting bumaba ang nilalang mula sa mga sanga ng kawayan. Ang kanyang mga paa ay dahan-dahang tumapak sa lupa. Ang kanyang mga mata ay malamig habang nakatingin sa mga lalaking nasa harap niya. Si Mang Tario ay humakbang pasulong. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang maliit na krus na may langis na dala niya mula sa kanyang bahay. Tahimik ang paligid. Ang hangin ay tila huminto sa paggalaw. Sa loob ng ilang sandali ay nagkatitigan ang matandang lalaki at ang nilalang na nasa harap niya. Unti-unting nagbago ang anyo ng nilalang. Ang mahabang katawan ay nagsimulang lumiit. Ang mga braso ay bumalik sa dating haba. Ang buhok ay bumagsak sa balikat. Sa harap ng mga lalaki ay muling lumitaw ang anyo ni Manang Bidang. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at galit. Tahimik siyang tumingin sa baryo na nasa likuran ng mga lalaki. Doon nakatayo ang ilang tao na nakamasid sa nangyayari. Sa mahabang panahon ay itinago ni Manang Bidang ang kanyang lihim. Namuhay siya sa baryo bilang isang simpleng tindera ng bibingka. Tinulungan niya ang mga batang walang pagkain at pinakain ang mga nagugutom. Ngunit ang kanyang tunay na kalikasan ay hindi kailanman nawala. Tahimik na nagsalita si Mang Tario. Sinabi niya na alam niya na matagal nang nagtatago ang nilalang sa baryo. Ngunit sinabi rin niya na may pagkakataon pa upang wakasan ang takot at panganib na dulot nito. Sa mga mata ni Manang Bidang ay unti-unting nawala ang galit. Ang kanyang tingin ay naging mabigat. Sa kanyang puso ay alam niya na ang kanyang lihim ay tuluyan ng nabunyag. Hindi na siya maaaring manatili sa baryo na parang walang nangyari. Dahan-dahan siyang tumingin sa langit na maliwanag sa liwanag ng buwan. Sa mahabang panahon ay namuhay siya sa dilim. Ngunit sa sandaling iyon ay napagtanto niya na ang baryo ay hindi na niya maaaring manatiling tahanan. Tahimik siyang umatras mula sa mga lalaki. Ang kanyang mga mata ay muling tumingin sa baryo. Sa kanyang alaala ay bumalik ang mga umaga na nagluluto siya ng bibingka habang ang mga bata ay tumatawa sa paligid niya. Ang mga alaala ng pagiging bahagi ng baryo ay nanatili sa kanyang puso. Ngunit alam niyang tapos na ang panahong iyon. Unti-unti siyang naglakad papunta sa madilim na bahagi ng kagubatan sa likod ng baryo. Walang pumigil sa kanya. Tahimik lamang siyang pinagmamasdan ng mga tao habang papalayo ang kanyang anyo sa dilim ng gabi. Sa paglipas ng ilang sandali ay tuluyan siyang naglaho sa pagitan ng mga puno. Muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Lumipas ang mga araw at hindi na muling nakita si Manang Bidang. Ngunit sa baryo ay nanatili ang kanyang alaala.
Ang maliit na pwesto sa gilid ng kalsada kung saan siya nagtitinda ng bibingka ay nanatiling walang laman sa loob ng mahabang panahon. Minsan sa umaga ay may mga bata na tumitingin sa lugar na iyon habang naaalala ang mabait na matandang babae na nagbibigay sa kanila ng pagkain. Hindi nila lubos na naunawaan ang kanyang lihim. Ngunit sa kanilang puso ay alam nila na minsan ay may isang matandang babae sa baryo na kahit may madilim na lihim ay nagpakita rin ng kabutihan. At sa bawat umaga na kumakalat ang amoy ng lutong bibingka sa baryo ay naaalala ng mga tao ang kwento ni Manang Bidang. Isang kwento ng lihim na nabunyag. Ngunit nag-iwan ang aral na ang kabutihan ay maaaring matagpuan kahit sa pusong matagal nang nabalot ng dilim.